Kamusta ang buhay mo sa Sariaya? Normal na mahirap na buhay sa probinsya. Naranasan ko magbukid. Alam mo yung ginaganon yung pagitan ng palay. Habang ginagawa ko yun, sabi ko, hindi ito yung gusto kong buhay. Pinaguyod ko yun kasama yung family ko. Gabi sa bar, umaga sa call center. Kasi kuya, sa totoo lang, ang pangit kong bata, yun talaga yung biggest insecurity ko. So, binubuli ako. Isip ko, kailangan ko maging successful. Kasi pag successful na ako, hindi na ako pwedeng okrayin. Tapos, nagpupunta din yung mga senior. Sina Nay Petay, ganyan, sina Ate Jean. Nag-starstruck ako, na-intimidate ako. I thought I was doing it right. Nagagawa nila magsalita ng something against me. Tsaka dito sa trabaho kasi natin, lahat tayo nakangiti talaga. Pero alam mo yun, ngiti sa harap mo, pero pag nakatalikod ka na, you don't trust anyone din. Because anyone can forsake you anytime. Dead ba ang nega? Dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon! hello mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video mga kachika, isa na naman pong kasamahan natin sa trabaho ang ating kikilalanin para makilala nyo na at baka napapanood nyo na siya. Ladies and gentlemen, welcome to my vlog, Shasha Ramirez! Yes! Hi Kuya Romel, grabe! Pinapanood lang kita, ngayon nandito na ako. Hello po sa inyo! Ayan, thank you for having me, grabe. Ang dami-dami pwedeng interviewin. Ako talagang napili mo. Thank you so much. Katulad nga ng sinabi ko, dapat lahat makilala tayo sa larangan ng ating pinagtatrabahuan. Ngayon, kilalanin na natin si Shasha Ramirez. Taga saan si Shasha Ramirez? Ako po si Sasha, taga Sariaya, Quezon po talaga ako. Shasha ba ang tunay mong pangalan? Siyempre hindi. Raymart talaga. Ewan ko sa nanay ko. Raymart Remos po. Remos? So saan galing ang Shasha Ramirez? Nagko-call center din kasi ako dati. Yun yung pangalan ko sa phone. Hi, this is Sasha. Wala lang, trip ko lang. Tapos yun yung tinawag nila sa akin. Kamusta ang buhay mo sa Sariaya? Napakaganda ng lugar nyo, no? Sariaya, Quezon. Mahirap. Lalo na nung bata kami. Ilan ba kayo magkakapatid? 8 po kami. Ako yung eldest. Anong trabaho ng mga magulang mo? Yung tatay ko, nagkakarpintero, ganyan, normal, na mahirap na buhay sa probinsya. Yung nanay ko, lahat ng racket, pinasukan, as in lahat. Nag-ukay-ukay, tindera, pati nga yung mga talbos ng kamote, pinapatulan ng nanay ko yung 2 pesos per tali lang. Kasi nga sa sobrang dami nyo, babaihan ka na rin nung 16 ka? Hindi, kuya. Pamin ka? Pamin, gano'n. Yung normal na estudyante. Oo. Pero nagpapakawa na ako sa school noon. Nag-aaral kayo that time? Awa ng Diyos. Walang tumitigil sa amin. Lahat kami Ang galing. Good provider naman pala si Padir. Pagkatapos nung 8 yon, paano ka napunta sa Manila? Ito na nga. Paano muna ako napunta sa comedy? Kasi nag-start po talaga ako ng comedy bar sa probinsya. Ilan taong ka niyan? Pagka-graduate ko ng high school, I was 16 years old. Actually, 15 ako gumraduate. Tapos nag-1 year ako mag-college. Tamad ako mag-aral. Wala akong gustong course. Aba? Wala akong gustong course. Mahirap lang din naman kami. So, limited lang yung course na available. Sa Sariaya ito, ha? Sa Sariaya, Quezon. So, nag-computer technology ako. 2 years lang to, di ba? 2 years lang. Yung 1 year ko, bored na bored ako. Mabubuting-ting ka ng computer kasi, di ba? Parang hindi ito. Nung high school ako, singer ako ng school. Ay, talaga? Hindi naman sa pag-iaba. Regine Velasquez ako noon. Ano kinakanta mo nun? Kailangan ko ikaw, Through the Fire, yung Through the Fire. Paano di naman ako naniniwala? Sige nga, pasample nga. Noon kasi yun, kuya. Tawag sa akin, Songbird. Nang Sariaya, ha? Nung school lang namin. School, labang mo naman. Nung school. Tapos nagpapatawa-patawa ako kasi, kuya, sa totoo lang, ang pangit kong bata. Aware ako na ang tsararat ko. Please flash nyo yung picture para makita nila. So, tignan nga natin kung ano yung itsura niya nung kabataan niya. Baka baluga nga talaga siya. Ang pangit, di ba?
Alam mo, hindi naman. Siguro sa'yo, hindi mo siya masyado na-appreciate, pero siguro sa ibang tao. Pero before, ni-reverse ko siya. Yung pag napapahiya ako, kasi pangit ang ilong ko. Yun talaga yung biggest insecurity ko. Retokado ka. Hindi naman. Na-enhance talaga. Kusa. Hindi, yun talaga yung biggest insecurity ko. So, binubuli ako. Ay, nabuli ka. Ang ilong mo, bakla-bakla. Ang itim mo, ganyan. So, na-hurt ako nung una. Pero sabi ko, dapat may gagawin ako para hindi ako mabuli. Alam mo, naisip ko, gawin ko na lang katatawanan. Ginamit mong strength. Yes. Ay, in fairness naman. In fairness, Brady din ako eh. Wow. Naikikwento mo yan sa nanay mo? Yun na binubuli ka sa school? Hindi po. Sinasarili mo lang. Sa probinsya, di ba typical naman yung hindi ka nakikipag-usap sa parents mo about Oo. it. Lalo na pag high school, yung mga teenager. At saka confused ka pa nun, confused. Hindi kuya. Hindi ka na-confused nun? Alam ko bakla ako ever since. Ng mga magulang mo alam din. Feeling ko alam nila. Pero walang ano. Hindi nila ako tinatanong. Oo. Kasi ganun sa probinsya, di ba? Yung hindi naman nila... Sila pa yung nahihiya. Parang may ganun pa. So ako, brain nila naman ako, inisip ko, kailangan ko maging successful. 16 years old ka niyan, ha? 15, 16 iniisip ko rin. Kailangan may patunayan ako. Kasi binubuli na nga ako. Ano mga nila sinasabi sa'yo? Yung tsaka, laki ng ilong mo. Kasi hindi naman nila nakikita yung talent ko pag naglalakad ako sa kalsada, di ba? Nakikita nila tsaka ako, bakla, ganyan. Laki ng ilong mo, ganyan. So, ako, ginagawa kong katatawanan. So, pag natatawa na sila sa akin, Kuha mo na yung loob nila. humahanga na sila sa akin. Imbis na binubuli nila ako. So, ending, tawa na lang silang tawa. Pinifriends na nila ako ngayon. Ay, ang galing. Nakakatawa ka pala! Kahit malaking ilong mo, di ba hindi siya masakit pag nanggaling sa'yo? Oo. Di ba? At saka pag naging kaibigan mo na sila, kahit na ganun-ganunin ka, kasi ang masakit lang naman pag binubuli ka pag hindi mo sila kakilala. Pinipersonal mo pag hindi mo sila kilala. Oo. Pero kung sa sarili mo, tinanggap mo, ginujoke mo, tumatawa sila, ayun, doon nag-start yung pagiging comedian ko. Pero iniyakan mo yon yung binubuli ka. Madaming beses. Mayroon pa ako dyan sumumpa pa ako na, totoo balang araw, pag kumikita na ako, magpaparitopi ako. May sumpa! Totoo! May goal ka sa buhay. May goal-driven ako. Goal-driven? Hindi gold digger, ha? Hindi. Okay. Goal-driven ako. Ang una, yung gusto ko nga maging stand-up comedian. Tapos gusto ko maging proud yung family ko para makapag-out ako. Kasi pag successful na ako, hindi na ako pwedeng okrayin. Kasi tumutulong na ako Oo, at saka ang ganda din ang iniisip mo kasi alam mo talaga yung kahinaan at kay kalakasan mo, yun ang pinag-aralan mo Ngayon, paano ka nakapasok sa comedy bar sa Sariaya? Kasi parang nung high school ako, kinukuha ko ako sa mga fiesta, di ba? Nakita ko ng mga baklang taga-Sariaya sa parke. Ay, ikaw yung nagpapatawa dyan sa parke, di ba? Nakita kita. Wala pa akong TF noon. Kinukuha lang nila ako magpatawa dun sa municipality. Laban ako ng bayan. Tapos, may comedy bar na sa Lucena City. Ano pangalan nito? Natandaan mo? Super Sounds Comedy Bar. 2008, if I remember. I was 16 years old. Pero malaking bakla ako. Kaya pinayagan ka magtrabaho doon kasi bawal pa yun di ba? Hindi nila alam. Sabi nila may dalawang comedian na doon. Isang nagsisilindi yun, saka isang nagre-regine. Ay, Regina. Si Tara Diva, tapos si Ate Aya Anunciacion yung nagre-regine. Si Ate Aya, mahal ko yan. So, sabi nila, sumama ka sa akin. Bukas, may set sila. Nanghiram ako sa nanay ko. Tanda ako, 50 pesos lang. Hindi ko sinabi magko-comedy bar ako. May pupuntahan lang po ako na parang event. At 50 pesos ang baon mo, ha? Kasi yung pamasahe papunta 20 sa bus, 20 rin pabalik. Nung nagpunta kami sa comedy bar, na-culture shock ako. Kasi first time ko po sa comedy bar. Pero papatawa na ako sa mga baryo. Pero iba pala yung comedy bar. So hindi ako nakakapagsalita. Ay, sumampa ka na that time. Pinasampa ako. Oo. Tapos, mukha akong paminta, dugyot, naka-ragged pants. Kasi hindi ragged pants yun. Madumi lang talaga. Ang dumi kong bakla. Nung kasama ko si Tara, patawa-patawa. Hindi ako nakakapagsalita. Ang gagaling nila kasi. Tapos sabi nung may-ari after the show, Hindi ka naman magaling. uy, hindi naman. Anong sabi? Sabi niya, you have potential. Anong number mo? We will call you. Don't call us. Ay, applyan pala ito. Totoo. Sabi ko, ay, nakapasa kaya ako. Kasi wala akong masyadong ginawa. Alam mo sa sarili mo yun, di ba? Alam mo sa sarili mo kung hindi ka naka-effort, hindi ka nakapagbigay saya Alam mo yun, hinayang na hinayang ka. Nangihinayang ako. Sabi ko, kaya ko yun After 1 week, tinawagan ako ng management. Sabi niya, mag-set ka na. 150 TF mo, okay lang ba? 150, kuna kong TF.
2008. Sabi ko, walang problema kasi passion ko to. Take note, nung graduation namin nung high school, kuya, di ba meron dong, I want to be a doctor, a nurse. Ambition. Meron dyan i-flash mo, I want to be a professional stand-up singer, comedian. Yun nakalagay sa ano mo? Yes, i-flash nyo sa screen, eto. Okay mo naman, Sasha. So ito na, ano nangyari sa'yo unang gabi mo doon sa bar? Ang una kong pangalan, sabi nung may-ari, si Tito Nick yung unang may-ari. Ang tsaka mong bakla, ano? Ano sabi sa'yo? Ang tsaka ko daw bakla. Tinatanggap ko, feeling ko compliment siya. Kasi pag comedian ka, tapos sinabing tsaka, feeling ko, you have something to offer. Yun yung thinking ko. At saka kasi dati, sa komedyante kasi extreme eh. Pag tsaka ka, pag maganda ka, pasok ka. Pero pag nasa gitna ka lang, hindi ka masyadong in. Either super tsaka mo, or sa super extreme ganda mo. Oo, ganun yun. Oo, sabi nung may-ari, pwede ka mag-Jego. Yun ang una kong name sa bar. Kaya ang taas ng boses ko, sino pinapanlaban? Birit ako ng birit. Tandang-tanda ako. Pinaset ako, nakapang-PE uniform ako. Pumapasok pa po ako noon ng Southern Luzon State University. Nakapang-PE uniform ako. Sabi ni Tara, punta ka dito, hinahanap ka ni Ate Ali. Ay, kailangan niya ng kaset. Sige, nahali ka sa taas. Minake-upan niya ako. First time ko makadampi sa mukha ko nung pangmayamang Nichido. Pangmayaman ang Nichido noon, kuya. Kasi wala akong alam mag-makeup. Hindi ako marunong. Alam ko lang sa palengke, tag-50, 30, ganyan. Tapos sabi niya, sige, mag-show ka. Ako, pakitang gilas ako. May mga guests, tawa sila ng tawa sa akin. Pakitang gilas ako. I thought I was doing it right. Kasi tawa sila ng tawa. I thought yun yung comedy bar. And then yung pala nagtitake note siya habang nanonood siya. Si Aya. Tapos, sabi niya sa akin, basahin mo yan. Kakanta lang ako. Pagkatapos nun, nabasa mo na lahat ng mga comments niya. Na-improve mo ang sarili mo. In fairness, ang laking bagay nung sinulat niya. Yung 150 mo, hanggang 2 years yun. Ay, in fairness to me, nag-300 ako. In fairness. After few months lang, ang saya ko, kuya. Kasi 5 araw is 1.5. Ang laking bagay nun for me. Sa mura mong edad. At first job ko. At gusto ko pa yung ginagawa ko. This is what I want to do. Kunin ako. Ano type ako sa'yo, be? Sorry. Hindi pala ako nag-i-English, no? Tapos, nawala yung bar na yun. Palipat-lipat ako. Sa Lucena din to. Sa Lucena lang po, nag-head turners ako, nag-hydrogen ako. Yung mga sikat din yun doon. Hanggang sa nakilala ko yung ibang host doon. In fairness, natututo ako. Okay. Step by step. Sabi sa akin ni Ate Tara dati, tumatak sa akin. Sabi niya, feeling ko para sa'yo to. Kung para sa'yo to, dadalhin ka ni Lord doon sa gusto mo mapuntahan. Sabi ko, gagalingan ko pa ate. Kasi dati nakaranas din ako niyang bully-bully na ganyan ng mga host. Pero newbie kasi ako eh. Alam ko na balang araw, mapupunta rin ako doon. Napaka-positibo mo. Oh, in fairness. Anong ibig mo sabihin nung umiikot-ikot ka na sa Lucena na bar? May mga baklang darkness na sa'yo. May mga ganun din. Di naman mawawala yun kasi baguhan ka. Ganyan. Paano mo hinarap yung mga ganon? Ako dead na. Nonchalant. Wala pang nonchalant noon. Pero ako, sige po, okay lang po. Okay lang. Iwas ka na lang ganon. In fairness ang dami mo ng experience sa Lucena. Madami. Racket ko noon, 600. Tinakagat ko lahat eh. Ang saya ko na noon. 1.5 hanggang sa naging 3,000. Malaki na yon racket sa Lucena. Tsaka nagsisimula ka pa noon eh. Hindi mo pa alam ang kalakaran eh. Tapos, paano ka napadpad dito sa Maynila? Eto na nga. Audition ako sa The Library. Hindi ko Sino alam. ang nagsama sa'yo dito sa Maynila? Si Ate Aya din. Ang bait ni Aya. Pero hindi rin nagtagal. Kasi nga, wala naman akong kilala sa Manila. So, ibig mo sabihin, nung nag-library ka, bumalik ka ulit sa probinsya? Oo, parang isang agabi lang yun. Isang gabi nag-library ka tapos nag-audition ka. Opo. Ano sabi doon nag-audition ka sa library? Parang kukontakin ka, ganyan. Tapos wala na. So, anong pakiramdam mo? Siyempre, library na yon, di ba? Parang ultimate na yon, di ba? Pag nakapasok ka na, parang ito na magbubukas ng door. Wala din kasi akong choice kasi wala nga akong kamasahe, wala din akong ganun. Nakapunta ako Maynila dahil sa pagko-call center. Ito na, nag-BPO na ako. Para din siya comedy bar, na-apply mo din. In fairness, ang dami mong malulearn sa corporate. Oo, iba yun. Pwede Ibang mo- learning din yon. Pwede mo din i-apply kagaya ng bawal ka mali. Fairness, yun ang unang tinuro ni Ate Aya sa akin. Be professional, igalang nyo yung kasama nyo. So nadala ko yan hanggang bumalik ako ng comedy bar. Ilan taon ka muna sa call center? 5 years din ako. Ang tagal mo. So nakalimutan mo ang comedy bar. Pero, tanda ko kuya, kasi love ko to eh. May comedy bar pa sa Lucena, nagko-call center ako. Pag weekend, bumabalik
balik ako ng Lucena. Doon ka nagko-comedy bar. Magkano ang TF ko? 500 na. Pang senior na yun doon. 500. Magkano yung pamasahe ko sa bus? 500 din balik. Ang reason ko, 2 days kasi ako doon. Friday, Saturday. TF ko ng Friday, yun yung pamasahe ko. Then yung Saturday, yun yung parang sa akin na lang. At nakakauwi pa ako sa amin, sa Riyaya. Parang yun yung thinking ko, nung bata pa ako. Pero that time na kumikita ka na, tumutulong ka na sa pamilya mo. Opo, fairness, natanggap nila ako. Nakikita na nila, ay, nakakaambag na siya ng ganito. Hindi na nila ako tinanong. Hanggang sa pakonti-konti, naahit yung kilay ko. Nagkakabra na ako. Pero nasa ko din yung lalabas ka ng bahay, nakapanlalaki. Pagdating mo ng parke, nakadress ka. Eh, baon akong damit. Nagmi-misgay kami sa parke ng Sariaya. Tapos pag uwian na madaling araw, panlalaki ka ulit. Naranasan ko yung lahat. Pagkatapos nun, paano ka napunta, nakarir mo na, dire-diretso mo na ang comedy bar? Ilang beses na akong pinapaset dito sa Rapture, sa Cubao, 2015. Sino nagyaya sa iyo sa Rapture? Mga ka-office mate ko. Ang tagal, siguro years, na pinapapunta nila ako doon, hindi nagtutugma sa schedule. Until may nagsama sa akin. Pumikot yung schedule ko, naging 10 p.m. yung out ko. Okay, so pwedeng-pwede. Hinila ako doon. Pagdating ko doon, napanood ko si Shining Shaina mo, you know her. Kaibigan ko na siya ngayon. Ang galing. Sobrang galing ni Shaina. At saka itong Rapture na to, in fairness, ito yung talagang dagsaan ng tao doon, dahil. Sila yung tuktok ng Cubao before. So, jumoin ako. 11 consecutive nights nandun ako. Jumajam ako doon. Okay. Hanggang naging close ko siya. Tapos lumipat siya ng Barrios Comedy Bar sa Betigo. Inaya niya ako. Sabi niya, halika na. Doon ko na nakilala yung sina Dax, sina Amay, yung mga friends ko doon. Doon na nag-start ulit. Magkano ang sweldo mo doon? 500. Pag weekend yata, 700. Hindi ko naman naiisip yun kasi ang saya. Love ko to eh. Ito yung passion ko talaga. Tapos, nagpupunta din yung mga senior. Sina Lai Pepay, ganyan. Sina Ate Jill. May starstruck ako. Na-intimidate ako. Idol ko kasi ito mga to. Sina AJ Salamante, sina Chocolate, sina Poo. Tapos, pinag-audition ako sa Punchline ni Shaina kasi nakapag-punchline si Shaina. Nag-audition ako sa Punchline. Magpa-pandemic. Tapos, ayun, wala na naman. Ako kasi may mindset ako na positive ako na may reason bakit nagkaganon. Siguro hindi ko pa time. Galing mo rin, ano? Lahat na nangyayari sa'yo talaga, nilalagay mo ng justification na hindi. Panandalian lang to. Meron pa yan. So, naabutan ka ng pandemic, sayang makakasampa ka na sana sa Punchline. Hindi ko alam kung nabitan nila ako, pero nag-audition ako. Hindi mo nalalaman ang resulta. Opo. Kasi nag-pandemic na nga. Tapos, that time, sa Maynila ka na nakatira. Umuupahan ka na rito. Yes. Sino ang kasama mo rito? Ako lang po. Solo lang ako. Ever since. Kasi malaki na yung kinikita mo kasi nakakapangupa ka na. Oh yes. Hindi sa pagyayabang nga. May kasamang call center pa. Umalis po ako ng call center nung nag-Barrios ako eh. Yung parang nag-settle na ako. Ito na yung gusto kong gawin. Nakailang araw ka na sa Barrios nito? Oh, naka 5 days ako doon. Last tip. Kaso, gagraduate naman yung kapatid ko, yung kasunod ko, sa UP. Bongga, talino. Tinaguyod namin yun. Scholar siya, pero di ba may gastos pa din? Oo, kasi yung mga araw-araw rin na, ano. So, tinaguyod ko yun kasama yung family ko. Gabi sa bar, umaga sa call center. Bata pa kasi ako, kaya ang lakas ko. Oo. Umabot ako sa ganun kasi sayang eh. Yung kapatid mo na kasama mo dyan dito sa Maynila, Pang-apat na yun ngayon. Kaga-graduate lang. ito yung mga napag-aral mo. Tulong-tulong naman. In fairness, lahat kami magkakapatid, bababait naman sila. Tulong-tulong. Yung pangalawa ko, engineer na siya ngayon. Nasa Dubai na. Yes. Tumutulong na rin. Tapos yung kasunod niya, nakagraduate din. Pang-apat na nakagraduate. So mayroon pang-lima, tapos may 3 pa. May 3 pa. So lahat, balak namin makatapos lahat. Dire-diretso na yung work ko. Nung nakagraduate yung engineer, nag-comedy bar na ako for good. Kasi malaki kita, di ba? Saka love mo siya eh. Di ba pag love mo yung ginagawa mo, parang hindi ka nag-work. Oo, basta pag na-enjoy mo, hindi tayo napapagod. Ang laki ng tulong sa'yo ng sing-along, no? Opo. Saka, ito talaga yung gusto ko eh. Bata pa lang ako, wala akong ibang gusto. Ito lang yung gusto ko. At least alam mo yung gusto mo. Minamahal din ako ng industriya. Ganun eh. Pag minahal mo yung industriya, mamahalin ka rin niya pabay. So, ibig mo sabihin ngayon, nakatira ka ngayon sa Cubao, kasama mo isa mong kapatid. Opo, yung pang-lima. Nagkatrabaho na rin. Opo. Nag-work siya sa Winwood Hotel ngayon. Oh. Tinutulungan ka na sa gastusin, o hindi? Siyempre, hindi pa. Hindi pa. Fresh graduate pa din. Pero eventually, sabi ko sa mga kapatid ko, kahit di nyo na ibalik sa akin, basta tulungan natin yung mga kapatid natin makatapos lahat. Kasi 8 tayo eh. Kahit ako tumutulong pa rin ako sa mga kasunod eh. Nagpapadala ka pa rin sa mga magulang mo. Opo, ganun. Kung sinong nakakaluwag, di ba?
Galing. Tapos ito na. Ito po, nandito po tayo sa Kumodya, na kung saan talaga namang pioneer po siya dito. Isa po ako sa pioneer. Marami po kami. Ilang taon ka na dito sa Kumodya? 6 years mula na nag-umpisa hanggang ngayon. Kaya kabisado niya lahat ng mga tao nandito. Opo, kasi nag-kitchen na din ako. Nag-waiter na din ako. Lahat na. Ano yung struggles mo dito sa hindi mo makakalimutan sa comedy bar dito sa Manila? Yung humihina yung bar. Kasi naman ang business up and down. So, may mga struggle yung bar. Kasama din kami doon. Meron pa nga diyang mga nagsasarang establishment. Oo. Yung bar mo, nagsara bigla. Tapos, wala ka ng set. May mga set ka doon, 2 araw, 3 araw. So, bakante ka. Sa entertainer, dapat at least 2 ang bar mo. May fallback ka. Correct. Wala kang ganon. Meron naman ako Spectrum, Cubao. And worst comes to worst, back to call center. At least may fallback ka. Opo. Positive naman ako lagi. Si Lord mabait. Bibigyan ka talaga nila ng opportunity. Tsaka in fairness po kay Sasha ha, hindi siya nagra-run sa FB. In fairness. Na-learn ko na hindi naman nagmamatter yung opinion ng ibang tao kasi hindi ka naman nila kilala. Correct. I have a few friends. Si Clyde, si Sir Nard, si Sir Dex, to name a few. Sa kanila ako nagra-run. Sa best friend ko. Dapat ganon. Yung kasi ang channel natin sa mga kaibigan talaga na, totoong kaibigan. At least, kilala mo yung pinagsasabihan mo. Maswerte ka sa mga kaibigan mo kasi nagsasabi sila ng kahit hindi maganda sa pandinig mo na alam nilang makokorek ka, yun ang sinasabi nila sa'yo. Yun ang mga magandang kaibigan Totoo yan. Marami ka ba kaibigan sa mga hosts? Sa mga host, meron din. Lahat naman tayo magpe-friends, pero iba kasi yung closeness na super close. Oo naman. Madami din. Pero alam mo sa industry kasi, marami kang friends, pero iilan lang talaga yung super trusted friends. Tsaka dito sa trabaho kasi natin, lahat tayo nakangiti talaga. Pero alam mo yun, ngiti sa harap mo, pero pag nakatalikod ka na, may ganun, di ba? May ganun talaga, hindi maaalis yun eh. Saka yung chismisan, normal naman, di ba? Ang hindi normal, yung dadagdagan mo pa, make it worse, mga ganun. So, you don't trust anyone din. Because anyone can forsake you anytime. Totoo. So, eto na nga, Sasha. Isa ka sa pioneer ito. So, alam mo na yung kalakaran ng sing-along. Sa dami-dami nagsulputan ng mga bars, di ba? Nakikita mo ba yung future ng comedy bar ngayon? In fairness, oo. Bumabalik siya. Season talaga siya eh. May down season. Ngayon pataas na ulit. Kasi may mga bars na bumabalik na ulit. Kasi salamat sa mga may-ari din. Oo. Na nag-i-invest sa atin. Totoo. Kasi sa totoo lang, we are essential. Kasi nagbibigay tayo ng saya sa malulungkot na buhay ng ibang tao. Diba? Kaya may Vice, may Clowns, may Music Box, Kumodya, Spectrum, Library. Ang dami. Ang dami. So, nagbibigay din siya ng buhay sa malungkot na mundo. Totoo. Eh, kamusta na ang pamilya mo? Okay naman sila. Sa Quezon po sila. Yung nanay-tatay ko, healthy naman sila. Nag-aaral yung mga kapatid. Diyan kailan ka umuwi ngayon sa Sariaya? Every New Year. Ay, taon-taon lang. Opo. Ewan ko kung yung iba hindi mag-agree sa akin, pero mas okay kami na Malayo kayo sa isa't isa. Oo. Bakit? It's just that hindi kasi kami yung typical na super close na family. Ayun. We are not that. Diba? Hindi kami I love you na, I love you. Hindi kami ganung type. Love ko naman sila. Hindi kasi ako yung maano. Hindi question yung love eh. Iba yung closeness, kumbaga. Close naman kami. Kasi yung tatay ko hindi naman kami close nung una. Pero diba? eventually ngayon, okay naman. Dati ba, anong ginagawa sa yung tatay mo? Wala naman yung bugbog scenario. Walang ganun. Parang typical na panganay kasi ako. Tapos nung bata ako, favorite yung kasunod ko, yung engineer. May ganun eh. Pag bata ka, diba? Ayan na. Hindi na tayo papasok. Meron ka nag-start. Kita mo? Alam naman natin, napapaboran lagi, di ba? Hindi lang talaga ako close. Kasi mas namuhay ka mag-isa nung bata. Oo, bata pa lang ako. Sabi ko, hindi ganun yung buhay na gusto ko. Yung naranasan ko magbukid. Alam mo yung ginaganon yung pagitan ng palay, ang lapad ng mga palayan, di ba? Habang ginagawa ko yun, sabi ko, hindi ito yung gusto kong buhay. Ambisyosa ka talaga. Ambisyosa, that's the term. Oo, pero hindi naman masama maging ambisyosa. In a good way. Parang gusto mong ma-improve yung buhay mo. Sabi ko, gusto ko ng ibang buhay. Pero ngayon, ito, narating mo. I'm living the dream, in fairness. Narating mo yung gusto mong buhay. Meron ka pa rin sigurong tampo. Hindi ko masabing tampo. Mas nai-enjoy ko mag-isa. Loner talaga ako. Introvert nga ako. Comedian ako, pero introvert ako, di ba? Ambivert. Introvert ako, but I can be extrovert.
pagkapalagayan ko yung mga tao. Parang ganon. Kasi dapat yun, meron kayong usapan ng nanay mo, o kamusta ka rin dyan, chuchu. Meron, once in a while. Tatay mo. Walang ganon. Nag-uusap kami ng Civil. civil. Yung Casual. love ko naman yung mga yun. Love Oo ko sila. naman, kasi di ba? Pero hindi kami yung I love you, hindi kami sweet mag-usap. Kasi siguro, bata pa lang ako, pangarap ko ng mag-Maynila, ganun. Pero okay ako sa kanila. Love ko silang lahat. Pinagpipray ko sila palagi pag nasisimba ko na healthy sila. Hindi ako yung vocal. Gusto ko ito lang. Kung may problema, anong problema? Ito solusyon. Walang komplikasyon. Strong ka rin, Oo. Feeling ko ang strong-strong. Kailangan mo mag-strong kasi nag-iisa ka lang dito. At ngayon, mabuti may kasama ka ng kapatid mo. Mahirap mag-isa eh. Parang kung may mangyari sa'yo, di ba? Totoo. Kaya tulong-tulong lang kami ng magkakapatid. Pero alam mo, sa feeling ko talaga, sana dumating sa punto na yung talagang open talaga, yung all out talaga kayo sa pamilya mo. Kasi ikaw parang, nalilimitahan ka pa eh. Parang ito lang ang gusto mo, dito lang ako. Parang may wall. May wall. Sana, aabot naman kami doon. Matatanda na rin kami. Matanda na rin yung parents ko. Ilan taon na mga manggulang mo? 55, yung nanay ko. Bata pa. Bagets pa naman. Ayoko na lang ng drama ba sa kanila. Naramdaman mo ba na proud sa'yo ang tatay mo? Oo. Meron yung naririnig ko, binibida ako ng tatay ko. Anak ko nasa Maynila, comedian. Pati nanay ko, nagsasabi niya, lalo na pag umuwi ako, nagsasabi niya sa mga kumari. Diba proud na proud sa'yo? Ano pakiramdam mo nung pag... Saya. Parang, ito na. Parang, na-achieve ko na yung goal na gusto ko nung bata ako. At huwag kang tumigil. Marami ka pang makukuha basta yung attitude mo na maging nice ka lang talaga sa lahat. Saka pray. Alam mo si Lord, lahat to winish ko lang to eh. Hindi niya binigay agad. Sa perfect time, binibigay. So, tayong mapapagod magdasal ng taimtim at maging mabuting tao lang. Totoo, ako yung saksing buhay. Kasi lahat to dinrim ko to eh. Makarating ng Maynila, makatungtong sa comedy bar, sa malalaking bar, makasama ko kayo. Ikaw, kuya, pinapanood lang kita. Tapos kasama ka, in-interview mo na ako. Naman na, babe. Sorry. Diba? Dreams do come true. Ayan. At natatandaan mo parang nung umiyak ka ng bonggang-bongga na mag-isa. Recent, kasi parang na-feel ko may mga friends ako na tinuring kong super friends. Tapos nagagawa nilang magsalita ng something against me. Parang hindi ko matanggap kasi tinuring ko kayong kaibigan. Genuinely. Despite ng mga nasasabi niyo sa akin, friends pa rin turing ko sa inyo. Nakakarating sa'yo yung mga sinasabi nila. Oo. Sino nagpaparating sa'yo? Mga friends din na nakakasama nila. Katulad ng alin, ano yung iniyakan mo, ikinalungkot mo ng bonggang-bongga nung narinig mo yung salitang yun? Yung parang never again, parang ayoko na magtrust sa isang tao na parang siya pa yung binitray. Tapos sabi parang ako yun. Sabi ko dun sa nagsabi sa akin, baka naman hindi ako. Parang pangalan eh. Pero sa isip ko, syempre nag-ano ko, baka ako, nakalungkot. Pero alam mo, dapat communication. Ngayon, bibigyan kita ng chance. Alam ko mapapanood ka nila. Kung sino man sila, ano ang gusto mong sabihin sa mga tinuring mong mga kaibigan? Kaibigan ko pa rin sila at kaibigan niyo ako. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako plastic. Iilan lang kayong tinuturing kong friends, lalo na sa industry. Kaibigan niyo pa din ako. Love ko pa din kayo. Alam niyo naman yun. Sana, iwasan na natin yung mga chika-chika. Chismisan, okay lang naman yun. Kasi ang pinag-chismisan natin, mga current events. Di ba? Pero yung kaibigan mo, di ba? Kahit hindi mo siya kasama, pagtanggol mo naman. Kasi yun din ang gagawin ko sa kanila. Oo, di ba? Alam nila yan. Iba ka rin talagang magmahal ng kaibigan, no? Kasi feeling ko, kasi nga hindi ako close sa family ko. Oo, dito mo nahahanap yung ano. Sila yung family ko. Tinuturing kong family yung mga friends ko. Misunderstanding, dumadating yan. Kasi nga pamilya kami, baka misunderstanding. It comes and it goes. At least, di ba, meron kang pamantayan sa buhay mo. Basta yung daan mo, yung diretso mo papunta sa goal mo, yun ang dinala mo, walang liko-liko. Hindi ako madaling maapektuhan. Which is maganda yan. Anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Ay, sa tatay mo. Actually, hindi ko nga siya natatawag na papa. Bakit? Ewan ko, hindi ako sanay. Hindi kayo close talaga ng papa? Hindi na kami close. Nung lumalaki ako. Pero ngayon, matanda na ako. Okay na. Ang message ko, inumin nyo yung maintenance nyo ng high blood. Kayo ng inay. Mag-ingat kayo dyan palagi. Dito lang naman ako. Support ako. Alam mo ba nang gagawin ko, di ba? Alam mo yung panganay mong bakla, nandito lang for family. Hindi na ako nag-aasam na magka-jowa. For family lang ako talaga. Totoo. Nagka-jowa na ako isa, okay na yun. Tapos na. Sa nanay mo? Sa nanay ko, na laging high blood. Love na love ko yan. Super close kami yan. Uminom ka ng Losartan para di ka ma-high blood. And GV-GV lang tayo. Tulungan.
Feeling strong ka, no? Oo, may downtime din ako. Pero laban. Hindi ko na-feel na mag-isa ako. Si Lord kasi kasama ko pala. Totoo. Kahit malayo ka sa pamilya mo, di ba? Pero syempre, iba pa rin yung pag malapit ka sa pamilya mo, aminin mo. Oo naman, iba pa din. Pero kasi dahil choice mo at tawag ng trabaho mo, kaya nandito ka. Kaya I'm living the life na gusto ko din naman. Basta I'm here for them. At the end of the day, family. Pag broke na broke ako, feeling ko nagsakloban ako ng langit at lupa. Sa mga lalaki dati, nung baliw pa ako. Pag down na ako, nagdadasal ako. Tapos umuwi ako sa atin. Tapos kumakalma na ako. Nare-reset ka, di ba? In fairness, iba kasi pagkasama mo sila. Kasi eto pa, dagdag ko lang. Karamihan kasi sa mga entertainers, di ba? Alam mo nang malalayo sa pamilya kasi nasa ibang lugar ang pamilya nila. Anong masasabi mo sa mga kaibigan, kasamahan natin na katulad din ang nararanasan mo na malayo sa pamilya? Huwag kayong makakalimot. Sa totoo lang, madami din tayong friends, family natin sila. Pero yung pamilya mo, nakadugo mo, totoo, nag-iisa lang, sila lang yan. Gusto ko din mapag-isa, pero kung family, lalaban naman ako ng patayan for family. So guys, huwag tayong makakalimot sa kanila. Tulungan natin, lalo na kung tayo yung nakakaangat. Tayo yung meron. Huwag tayong magdadamot. Pag pamilya, yung finokus mo, huwag ka magdamot sa pamilya mo. Ibabalik sa'yo ni Lord. Correct. At kahit na ano pa ang pinagdadaanan nyo ng pamilya nyo, no? Kahit, di ba? Basta alam mo, bukal sa puso mo ang pagtulong mo sa pamilya mo, okay yun. Totoo yun. Diba? Si Lord yung magbabalik sa'yo. Ang galing. Paladasal ka, no? Hindi ako pala simba. Pero paladasal ka. Pero paladasal ako. Anong dinadasal mo lagi? Una, good health sa akin, sa family ko, sa mga pamangkin ko. Pangalawa, yung work ko, yung Kumodja, yung Spectrum, yung industry natin, pinagdadasal ko, na lumakas pa. Tayo lang to, maliit lang industriya. Isang araw nandito ka, isang araw nandun ka. Umiikot tayo eh. So, I'm praying na lumakas pa ang comedy bars, ang kilifin pa tayo, mga out-of-town shows. Yeah! Dadasal ko yan. Kasi sabi nila, may napanood ako, when you pray, you need to be specific. Kasi kahit anong gawin mo, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. At kahit anong mangyari, pag para sa'yo, harangan mo ng sibat para sa'yo. Perfect. Diba? Tama. And I, thank you. Perfect. Ganda. You're a fighter, girl. Pinagandaan ko to, Romel Chica Vlogs to. Maraming salamat. Thank you. Kaya nakilala na po natin si Shasha. At syempre sa mga kasamahan nating lahat na nakasama at makakasama nyo, at least hindi na mahirap para malaman nyo yung pinaghuhugutan ng bawat isa sa atin. Diba? Thank you, Kuya, for giving us this platform na makilala kahit pa paano. Thank you po. Imbitahan mo sila sa mga sets mo. Every Wednesday, Friday, and Saturdays dito po sa Kumodja Metro Walk. And every Sundays sa Spectrum Cubao sa Stanford Street. Thank you so much. Sana madami pang dumating na opportunity. Oh, thank you very much, Thank you, Shasha Kuya. Ramirez. So with that, mga kachika, sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Chika-chika. Thank you. Thank you. Oh my God. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.